guys, magandang gabi and it's currently 10:19. Magka 10:20 na and matagal-tagal rin ako hindi nakapag-vlog. Almost 10 months ago na yung last vlog ko. And yung mga video na pinapost ko lately is mga short. And dalawang short lang ito yung upload ko this year. Halos wala akong total i-upload. Well, the reason for that is busy kasi ako sa pag-aaral ko. Tapos ang dami kong life circumstances, a lot of problems na dumarating. Siyempre, parte ng buhay, hindi na rin makontrol yan, di ba? So, I decided na mag-take muna ng break na ipalaganap yung channel ko. Pasensya na kung mahina yung boses ko kasi 10:20 na nga and tulog na yung mama ko sa kabilang room and ayoko naman magising sa gamit yung malakas na boses, so nilalapit ko na lang tong phone para marinig niyo ako. So yun na nga, 1 month na tayo hindi 10 months na tayong hindi nakakapag-upload kasi busy ako. Ang dami kong ginagawang schoolwork, tapos minsan sumasabay pa yung yung pinagdadaanan sa buhay. So I didn't have time na to think of content na i-create. Kung magki-gaming ba ako today, kung mag-vlog ba ako. Kasi after ng daytime, yung gabi, pinapahinga ko na lang talaga siya. Ngayon, kaya ako nakapag-vlog kasi currently, bakasyon namin. Actually, matagal na ako nagbabakasyon nito, halos 3 weeks na. Dapat, nung 3 weeks ago pa ako nag-start ng vlog. Kaya nasa sarili ko, gusto ko lang enjoy yung break ko kasi nakaka-stress yung pagiging college rin. Yung course ko naman, hindi naman siya parang super hirap, pero kapag hindi ka nagseryoso doon, babagsak ka rin. At the same time, I'm not saying it's easy, pero kung hindi ka magpupun ng effort, babagsak ka. Actually, muti ka na nga bumagsak, puti na lang na ko yun eh. Buti nakapasa pa rin. And yung grade ko sa subject na yun is 3.00. Buti nang pass pa. Tapos yung iba 2.95. Ang graga. May pinagbubutihan ko naman yung pagre-review, kaya lang talagang pahirapan eh. Mas minsan sabay-sabay pa rin yung mga pagre-review ko. Minsan yung utak ko na i-spin na lahat nung ni-review ko nag-mix na. Sabi ko, ano ba to? So yun, medyo itong kinuha kong course na siya, bachelor pati yung tawag din para akong palit, Bachelor of Science in Business Administration. In marketing marketing management. So sa una medyo madali-dali siya, pero habang patagal humihirap rin siya kasi ang dami namin kailangan i-take note, ang dami namin kailangan tandaan. Kasi kapag ngayon talaga pinag-aaralan ko to, ang dami ko natututunan. Dati inisip ko yung pag-business para magtayo ka lang ng business, then mag-start ng bumili sa mga tao. Hindi pala siya ganun ka-normal. Ang dami-dami kong yung dapat matandaan, kagaya ng target market, ganyan, market segmentation, product promotion, ganun, etc. Pero do sa yung mga main core subject ko, kaya ko naman. Siguro nahirapan lang ako dun sa mga yung medyo hindi madali, yung income taxation, tsaka yung law of obligation and contracts. Kasi malalim ang understanding yun, tapos ang daming detail na kailangan kong tandaan. Wisit, nung exam ko ba naman, 100 articles yung kailangan kong i-review. I-review ko yun, 100 articles. Mas meron pang mga additional info, hindi lang yung mga articles yung kailangan kong i-take note eh.
Kailangan marami, lahat ng details kailangan kong i-note. Ang hirap pa nun, ang dami ko pa kailangan tandaan kasi meron pa akong ibang subject, meron ako yung yung sa retail management ko, product management ko, meron pa yung operation management. Diyos ko, sabay-sabay, buti na na-review ko pa. And yun, nakapasa naman. So far so good, hindi ako naging irregular. Kapag naging irregular ako, guys, sasampalin ako ng nanay ko. So yun, hanggang maaari iniiwasan ko yun. Yung maging irregular ako kasi pag naging irregular ako, yari ako sa nanay ko. Well, speaking of pag-aaral, imbes na magtrabaho ako ngayong summer ko, kasi mga klase ko nagtatrabaho, pero ako hindi. Si mga klase ko nga nagtatrabaho, pero ako hindi ako nagtatrabaho. Hindi siya dahil tinatamad ako kasi, actually nga dapat plano kong mag-abroad. Plano ko muna tumigil ng college. Kaya lang, kasi si mama, yung nanay ko, is may sakit sa puso, guys. May tatlo siyang klase ng heart problem. So, minsan nahihirapan siya, sumasakit yung dibdib niya. So, kailangan niya ng, nakaakab, tawag din, akab. Yung, basta yung kailangan niya yung assistant ko kasi, minsan madalas umatake or minsan biglaan yung pag-atake ng sakit ng dibdib niya. So, syempre, dahil may sakit na siya, kailangan may kasama siya parate, which is ako. So, wala akong totaling ginagawa, may ginagawa ako. And sinasamahan ko yung nanay ko kasi may sakit na siya sa puso. May edad na rin kasi nanay ko, 55. Sumobra yung age na sumobra yung assurance. Isa kasi may mama ko gusto niya pa piling bata. So, hindi ko ginigas yung age niya, hindi ko tinatanda. Kasi kapag tinandahan ko, medyo, hindi naman siya parang totally no-offended, pero ayaw, hindi na tawag siyang atanda. So, yun. Dahil nga nagkakaedad na siya, ay hindi lang sa may heart problem siya, guys, kasi diabetic na ng nanay ko. Diabetic na, may hypertension, minsan may migraine yan. Minsan sakit pa sa puso. Ayun, nagkasabay-sabay yung apat na yun. Sakitin na siya. Sadly nga lang, napipilitan pa rin siya mag-work as a teacher kasi yun yung work na yun yung nakasuporta sa akin sa pag-aaral. Ayaw niya naman kasi akong mag-working student. Ayaw niya. Siya na mismo nagsabi na ayaw niya ako maging working student. Hindi niya ako pinapayagan. Gusto niya mag-focus ako sa pag-aaral ko full time. Ayaw niya yung may ibang distraction. I mean, may pagkakataon naman pinapayagan niya ako mag-games. Pero yun kasi sinasabi niya, binibigyan ko lang yung utak ko ng time para mag-break. Pero ayaw niya yung may marami ka na akong iniisip. Kasi nga, sabi niya, iniisip ko na siya, iniisip ko na yung pag-aaral ko. Kapag daw nag-working student pa daw ako, mas tatlo-tatlo na daw yung iniisip ko. So, ayaw niya yung ganun sa akin. Ayaw niya maging sobrang challenging yung buhay ko kasi as much as possible, gusto niya maginhawa yung buhay ko. I mean, understandable naman kasi yun, di ba? As a parent, I think tayong naman lahat kapag naging parents tayo, ayaw natin na yung natin, mga anak natin, di ba, nahihirapan. Gusto natin magginhawa yung buhay nila. So, we do everything we can to give them a better life. So, pag gano'n, napapa-strict ako ng English, pero kapag tinatry ko, nabubul ako. If you look in the past, I struggle in speaking English, but now, for some reason, I'm so confident. Siguro kasi madalas kong manood. So, yun yung mga nagaganap ngayon sa akin.
Actually, maraming nagaganap. Ayoko na lang. Hindi ko nga alam kung nasabi ko ba sa inyo. Kasi, sabay-sabay, marami nangyari these past years, no? 2 years ago, 2 years ago pa lang na 2 years ago pa lang nung namatay yung tito ko. And 2 years ago rin nung nag-start yung Candeleche Lechenda, isa-isang dumating yung mga problema. Yun nga, nagkasakit yung nanay ko. So sadly, ayun, dami naging challenges sa actually naman medyo na mas napadali na ngayon namin ngayon yung circumstances namin ngayon kumpara dati. Kasi dati, Diyos ko, mula Pampanga, Lubao, Pampanga, nagtatravel yung nanay ko hanggang Manila para magpatingin sa sa heart center sa Manila. Diyos ko, ilang araw, ilang oras ang biyahe, 3 hanggang 4. Kung hindi kami nagbabas, hindi kami nagbabas, hindi na kami nagko-commute kasi ang laki ng gastos nung ni mama sa check-up niya. Yung mga check-up niya sa Manila, kaya grabe yung laki, 35,000 hanggang 45. Gago. Kung hindi lang nakapag-ipon yung nanay ko na wala siya pampagamot, guys. Buti na lang meron. So ngayon, medyo madali na yung buhay namin. And yun nga lang, maraming maintenance yung nanay ko. Ang dami niyang gamot na ininom. Kung ipapakita ko actually, pwede ko ipakita sa inyo. So, ipopost muna natin to tapos pakita ko sa inyo. Ayan, we're back, guys. So, ipapakita ko sa inyo yung gamot ng nanay ko. Ito yung iniinom niya sa morning, which is may nakikita ko dito 8 tablets. Sa iba't ibang niya to, gamot, lalo na yung gamot niya sa puso, nandito rin. Tapos meron rin siya iniinom sa gabi, and ito dito naman yung nilalagay. And hindi ko alam gano'ng karami to. 5 tablets. So, diba? Ang dami niyang gamot. Siya lang, iniinom niya lahat to. 5 tablets. Tapos 8 tablets sa umaga, 5 sa gabi. Ang dami niya iniinom. So yun, dahil sakitin siya, hindi nag-decide ako wag na muna ako mag-work kasi kailangan yung tulong ko. Actually, before 3 days ago, medyo magkaan daw yung kapagkaramdam niya. Wala daw siya nararamdaman. And then, ayun, after nun, 3 araw na siya ngayon may dinaramdam. Kahapon, masakit yung dibdib niya. Masakit na naman yung dibdib niya ngayon. Actually, kahapon dapat dadalhin ko na siya sa hospital, kaya lang kumalma naman yung puso niya kasi meron pa siyang iniinom. Kapag nag-heart palpitate siya, meron siyang mali, nagkamot, yung super parang butil na lang na ganun. Mas maliit pa sa bigas, iniinom niya, nilalagay niya sa dulo ng dila niya. And then, bumabagal yung heart palpitation niya, kumakalma. Pero pag may pagkakataon na sinasabi niya, nung dinadala ko para siya sa hospital. Actually, dinala ko nga siya nung bago magbakasyon yata yun. Yung bago mag-start yung bakasyon ko. Luckily, wala akong pasok nun, guys. Dinala ko siya sa hospital, mga bandang oras yun, mga 10 AM kaya siya dinala noon, mga 9 to 10 PM sa Lubao Hospital, yung sa hospital sa Lubao. And halos hanggang 12 AM kami doon hanggang 1 AM. Puyat na puyat kami. Puyat kami. Then binigyan siya ng mga gamot para kumalma na ulit yung puso niya. And then discharge na siya the next day. At umuwi na kami para matulog. Grabe, puyat ako ng araw na yun. Nagdodrive ako. Nilaban ako yung antok habang pauwi. Gumagano yung mata ko. Mas pinipilit kong mag-stay awake kasi baka mabangga naman kami. So yun lang po. So guys, yun lang for today. And I know
ah, boring na naman itong video natin for sure, no? well, kumpara naman sa dati natin mga video, mas, I can say na mas ano to, mas entertaining kasi yung iba kong video parang ewan ako, yun, no? Pero ngayon hindi ako mukhang ewan. And as much as possible, I'm trying to be funny, so matawa naman kayo sa akin. So see you guys and have a wonderful day tomorrow. And good night. Bye.